Samantala, naghain ng reklamo sa korte ang negosyanteng si Joey De Venecia laban sa National Telecommunications Commission ng NTC at sa telecommunications companies. Kaugnay po ito sa hindi pa rin na ipatutupad na bawas singil sa text na kung tutuusin ay noong isang taon pa raw dapat na ipatupad. Balitang hatid ni Rida Reyes. Kung negosyanteng si Joey De Venecia raw ang tatanungin, tila nawala na ng pangil ang National Telecommunications Commission o NTC sa paggamit ng kapangyarihan nito. Naging sunod-sunod na lamang daw ang NTC sa mga malalaking telecommunication companies na di raw patas sa paniningil sa text at tawag ng milyon-milyong subscriber nito. Kaya naman kahapon, mismo si De Venecia ang nagtungo sa Quezon City RTC para maghain ng kasong sibil laban sa NTC, pati sa mga telcos na Smart, Globe at Digital Telecom. Kung tutuusin daw, noong isang taon pa dapat na ipatupad ang 80 centavos na singil sa kada text matapos maibaba ang memorandum order na nagtatapya sa interconnection charge sa 15 centavos mula sa dating 30 centavos. Ang kaso, buwan na raw ang lumipas pero piso pa rin ang singil sa text. They did this para tulungan ang mamamayang Pilipino. Di ba? Ngayon, hindi naman nila ma-implement. So, paano nila matutulungan ang mamamayang Pilipino? Para makahinga naman tayo ng konti sa ating mga cellphone bills. Maski na isipin mo na 20 centavos, but when it translated to a customer na 300 to 500, could be a hamburger in Makati, no? Pagdating sa mga mahirap na areas, malaking bagay yung... Ang NTC, tumanggi munang sagutin ang kasong inihain laban sa kanila hanggat hindi pa raw sila nabibigyan ng kopya nito. Pero paglilinaw nito, ginagawa nito ang lahat para tiyaking walang kalabisan sa singil ng mga telcos. Hindi natin kasi alam yung kaso mismo kung ano yun. So mahirap magkomento sa pag-aralan. Whatever the court decision ay susunod na NTC. Ayon sa Globe, hihintayin muna nila ang kopya ng reklamo bago magbigay ng komento. Ganyan din ang naging pahayag ng kumpanyang Smart. Rida Reyes, GMA News.